So magandang umaga po sa ating lahat. Tayo na po mag-start po ng ating gawain sa umaga po nito. Nandito po sa mga nasa live stream, magandang umaga po sa inyo dyan. Tayo po mag-uumpisa na po. Tayo po umawit sa Panginoon. Kunin po natin ang ating mga hymnal sa hymn number 250. Awitin po natin, Blessed be the name. Hymn number 250. Awitin po natin, Blessed be the name.
nito. Salamat po sa iyong pag-iingat sa aming Panginoon. Hindi po matapatin sa aming buhay. Salamat, Panginoon, sa panibagong araw, panibagong buhay sa amin, sa patuloy po proteksyon sa buong mundo. Sa provision na hindi nagkakamot sa amin. Ganun din po, Panginoon, sa oras po nito, salamat sa aming pastor na po sa amin muli. Ganun po sa mga kapatiran, sa bawat proseso po. Salamat po, Panginoon. At sa patuloy na nagpapagamit sa iyong gawain at Panginoon. Salamat po, Panginoon, patuloy po kami gamitin, ipagpapala sa bawat isa. Patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala na aming nagagampanan. Panginoon, sa puso, sa aming isipan, Panginoon. Lord, my brethren, Lord, to others, Lord, salamat po. Kami po mga kapatiran, via live stream mo, Lord, sa aming pong pakikisalo, Panginoon. Sa iyong salita, sa gawain mo, Panginoon, kayo mag-bless, Lord. Tawad o Diyos sa aming mga kasalanan na aming nagagampanan. Naging po namin ang banal na Espiritu ang siyang pumilos, kalagitnaan po namin ng mga puri namin kayo na may kagalit. Salamat po, Panginoon Diyos. Ang aming hiling dalangin, tinataas sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Isang araw na po. Gawin po natin hymn number 93. My Father planned it all. Not to this tayo po ay makikinig ng specials. Amen. 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 So, awitin natin stanza, My Father planned it all. Amen. Okay, the first note together, sing. What could have happened on me? And the shadows fall. I know it had been end. My Father's planned it all. I sing to the shade and the sunshine. I trust in whatever before. I sing to the shade and the sunshine. Amen. My Father planned it all. There may be sunshine tomorrow. Shadows may break and flee. We'll lead away to sense. My Father's plan for me. I sing to the shade and the sunshine. I trust in whatever before. I sing for I cannot be silent. My Father planned it all. In God's my fostering footsteps, weary way, or where He knows the pathway, leading to endless day. I sing to the shade and the sunshine. I trust in whatever before. I sing for I cannot be silent. My Father planned it all. Amen. Maraming po sa ito bawat isa. At po tayo po makisilig ng specials.
Delight, delight, delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Delight, delight, delight yourself in the Lord, and He will show you the path you're to take. When we fall in our own strength, when His love is come our way, when we lean on our understanding, the night will hide the day, but when the trials come, we will trust in our Lord. He will show us the path where to take. Delight, delight, delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Delight, delight, delight yourself in the Lord, and He will show you the path you're to take. Lord will never leave us when we storm or when we're weak. He will guide on His perfect path, though the way seems hard and gray. So help us, Lord, to lean on your grace name alone. We need your comfort and wisdom each day. Delight, delight, delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Delight, delight, delight yourself in the Lord, and He will show you the path you're to take. And He will show you the path you're to take. Delight, delight. Amen. Amen. And God at this day. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa natin. Amen. Amen. At tayo po'y magbasa ng salita ng Diyos. Hindi ko po buksan niyo po ang inyong mga Biblia sa Mark chapter 10. Isang maulan na umaga po sa bawat isa sa inyo. Ang tahimik ng lugar namin dito ngayon. Wala akong mga batang naglalaro sa labas. Dahil bukod sa maulan, simula na yung klase. Amen. Bawal malay. Bawal malate. Kami na late. Kahit po umulan bumagyo, may pasok yan. Pero maliban lang kapag mga internet service provider ay nag-declare na maintenance nila. Yan, sigurado walang pasok at mas malala pa yan sa bagyo. Okay, so Mark chapter 10 verse 46 hanggang 52. So, tingnan natin mga kapatid yung paano nanalangin si blind Bartimaeus para siya magkaroon ng kagalingan. The blind Bartimaeus. And they came to Jericho as he went out of Jericho with his disciples and great number of people. Blind Bartimaeus, the son of
Timaeus sat by the highway side begging. And when he had heard that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, Jesus, thou son of David, have mercy on me. And many charged him that he should hold his peace. But he cried the more a great deal, thou son of David, have mercy on me. And Jesus stood still and commanded him to be called. And they called the blind man, saying unto him, Be of good comfort, rise, he calleth thee. And he, casting away his garment, rose, and came to Jesus. And Jesus answered and said unto him, What wilt thou that I should do unto thee? The blind man said unto him, Lord, that I might receive my sight. Verse 52, And Jesus said unto him, Go thy way, thy faith hath made thee whole. And immediately he received his sight and followed Jesus in the way. So, napakagandang kwento na isang demonstration, mga kapatid, na how to pray, mga kapatid, ano? How to pray for results. Ano? Nakita natin yung pananampalataya ng isang bulag na si Bartimaeus, no? At nakita natin yung result na kanyang pananampalataya din sa Panginoon na pinagdaya sa pamamagitan ng panalangin. Okay? Tayo po manalangin. Aming Diyos, ang ina sa lahat, Panginoon, maraming salamat po sa umaga nito. Maraming salamat po Diyos sa presensya po ng bawat kapatiran. Sa iyong salita na siyang aming nabasa sa aming pag-aawitan at specials. Talay po Diyos, na patuloy ng pangunahan, maging mga kapatiran po na may isa ngayon sa live stream. Sila po yung pagbabayan, bigyan ng kausayan sa pakikinig po ito. Maraming salamat po Diyos. Banal na Espiritu, ikaw po muli magbigay sa amin ng pag-alalay at pagbibigay po ng gustang karunungan sa oras. Patawad Panginoon sa aming mga pagkakasala na gagawin sa inyong harapan natin dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Tayo po mga kapatid. So, unang bagay yung mga kapatid, for us to be able to pray for result. Siyempre tayo po, every time we pray, we expect a result. Diba? Hindi naman pwede tayo po nanalangin and then we don't expect result. Para tayo nanalangin ng walang pananampalataya. But we expect result. So the only reason, mga kapatid, diba, the reason, maybe one of the reason we pray is we're still seeking for something to happen or result. Tama? Meron tayong inaantabayanan, meron tayong iniintay, may inaabangan tayo na isang bagay na mangyayari every time we pray to God na siyang may gagawin ng ating Diyos. Just like Bartimaeus, the blind Bartimaeus, mga kapatid. Nung ang Panginoon sa Kristo at ang kanyang mga disipulo, they came to Jericho. As they went out Jericho with his disciples, a great number of people, so napakadaming tao, ang nasunod sa kanila, nakasubaybay sa kanila, nag-aabang sa kanila, at isa ito si blind Bartimaeus, the son of Timaeus, by the highway side begging. So just imagine, mga kapatid, isang bulag na nasa gilid ng kalsada. Nowadays, marami tayo makikita niyan. Dahil tayo pumunta sa lugar natin sa Masinag. Kapag tayo na-stop dyan sa stoplight, meron po dyan mga nanlilimos na bulag at may alalay. Dinadala yung kanyang kamay sa kung saan-saan. At habang nandoon sa highway to si blind Bartimaeus, narinig niya ang Panginoon sa Kristo. And when he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, Jesus, thou son of David, have mercy on me. So tignan niyo po yung hinihingi niya sa Panginoon. Narinig niya lang na ang Panginoon sa Kristo ay paparating. At nagsisisigaw na siya. Sabi niya, kahabagan mo ako. Panginoon, kahabagan mo ako. So isang pagpapaalala din sa ating mga kapatid. Anong habag ng Panginoon makapagbigay din sa atin ng mga bagay na makapagaling sa mga meron tayo. Nakaramdaman. Kung tayo kakahabagan ng Panginoon. And sabi ng marami sa kanya, sabi niya, and many charged him that he should hold his peace. Ibig sabihin na charge him, mga kapatid, scolded. Sinisigaw, wag! Huwag ka maingay. Sabi sa kanya, hold his peace. Meaning, ka maingay. Kumalma ka lang, kalma lang.
Ano? Pero sabi pa rin mga kapatid, but he cried the more a great deal. So, ibig sabihin mga kapatid, talagang nilakasan niya pa yung boses niya habang siya po sinisita, habang siya po ay pinatitigil. Kasi nga naman, grabe yung dami ng tao na nakasubaybay at nakasunod sa Panginoon sa Kristo. Sabi niya sa verse 46, diba? A great number of people. Nung pumasok sila, they came to Jericho and he was went out of Jericho with his disciples and a great number of people. So, nilakasan niya ng gusto ang boses niya. Ang pagkakasabi niya, pray thou, Son of David, have mercy on me. Mahabag ka sa akin. At narinig ng Panginoong Kristo, and Jesus stood still and commanded him to be called. Hindi ka. Sige, tawagin na siya. And they called the blind man, saying, unto him, be of good comfort. Rise, he called him. So sabi ng Panginoon, be of good comfort. Ibig sabihin, cheer up. Cheer up. Sige na, parang, sige, relax. Relax ka. Ano? And he casting away his garment, rose, and came to Jesus. Boses lang ng Panginoong Kristo ang kanyang naririnig. Ano? Ang kanyang naririnig. And Jesus answered and said unto him, what wilt thou that I should do unto thee? The blind man said unto him, Lord, that I might receive my sight. And Jesus said unto him, go away, thy faith hath made thee whole. And immediately he received his sight and followed Jesus in the way. How to pray for results. First thing, mga kapatid, natin makita is that we should pray, we should ask immediately. We should ask immediately. Ano? Agad-agad natin i-ask. Ano? So, ito po yung unang ginawa ni blind Bartimaeus, mga kapatid. He asked immediately. Verse 47, sabi niya, mga kapatid, nung narinig niya ang Panginoong Kristo ay parating, he began to cry out and say, Jesus, thou Son of David, have mercy on me. Ano? He asked immediately. Sabi niya, Panginoong Kristo, parating. At sa panahon na yun, mga kapatid, napaka-popular ng pangalan ng Panginoong Kristo sapagkat kilala siya ngayon ng mga tao na nagpapagaling ng may sakit. Siya gumagawa ng himala. Ano ho? Kaya, for us to be able to pray for the result, we should ask immediately at itong ginawa ni blind Bartimaeus. Now, sometimes ito po nangyayari sa atin, we do not ask immediately because we don't pray, we don't see prayer as our first option. Hindi tayo basta kagad humihingi immediately, no? Hindi kagad ikaw nananalangin immediately sapagkat hindi mo tinitignan ang panalangin as your first option. So kaya isang dahilan, mga kapatid, sa atin na tumatagal po yung result ng mga bagay o mga hinihiling natin sa Panginoon is that hindi natin ino-consider as our first option ang panalangin. Instead, second option or last option. Ano, we tend to try to do something na tayo mismo gumagawa, tayo nagbibigay ng effort, but sometimes nakakalimutan na natin that the first option is to pray to God. So for us to be able to pray for result, we should ask immediately, kagaya ni blind Bartimaeus. Alam niya nang wala siyang magagawa, mga kapatid, he is blinded. Nung narinig niya ang Panginoon sa Kristo parating, sumigaw siya agad, Jesus, the Son of David, have mercy on me. Have mercy on me. Ano ho? So, marami po tao ngayon, they don't ask immediately because they don't see prayer as their first option. Ano? So prayer, though, is asking immediately, not as a last resort, but as a first resort. Hindi po siya huling bagay na gagawin mo, panalangin, kundi siya po yung unang bagay na dapat natin gawin sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon na dapat natin ginagawa. Sapagkat una sa lahat, mga kapatid, nakakaya makita sa ating mga mananampalataya na huli natin ginagawa panalangin, na kung sa aming mga circumstances tayo, may mga kahilingan tayo sa Panginoon. Ano? So it is immediately asking, not as last resort, but as our first resort. We need to pray continually. Sabi ng 1 Thessalonians, tama po, pray without ceasing. We need to pray
without ceasing to God as our first resort. Ano? So, the question, mga kapatid, na minsan tinatanong natin, the question ng, have you prayed about it? Parang ganun, ano? Naipanalangin mo na ba yan? Diba? May minsan tayo mga mananampalataya kapag nagkaroon tayo ng mga kwentuhan, usapan, sharing, may mga pinaplano tayo, may sinishare tayo mga plans and dreams and desires. Minsan ang tanong kagad natin, naipag-pray mo na ba yan? Tama? Naipag-pray mo na ba yan? So yung tanong na yan, mga kapatid, ay napaka-importanting tanong para sa atin. Napaka-importanting tanong yan. Sapagkat sa dinami-dami ng pwede mong maging desire, pangarap, dreams, plano, dapat bago yan nabuo, ipinag-pray mo na muna. Ano? Kaya yung tanong na ipinanalangin mo na ba yan, napakalaking bagay mo. Napaka-importanteng tanong mo. Ano? Kaya kahit sa atin personally, kung tayo po may mga ganong plano, may mga desire tayo, tanongin muna natin sarili natin, teka lang, ay panalangin ko na ba yun? Huwag na natin antayin pa natin, tinanong pa sa atin ng iba, doon natin naalala ko nga, hindi ko pa ito na-pray. Sometimes kasi ganit pang usapan, ano? Teka, naipag-pray mo na ba? Hindi pa sa ngayon, kumuha pa lang ako plano. Ang galing, ano? Kakaiba yun. Ano? So, before we make plans, let's make sure na ipag-pray na muna natin. Diba? We need to pray first, then make plan, then you can proceed. Diba? PPP. Diba? We need to pray first, and make plans, then proceed. See? Proceed to your plans. So, unang bagay mga kapatid, we should ask immediately for us to be able to get answers or pray for results. Pangalawa, we should ask repeatedly. Paulit-ulit. Ano? Ulitin mo. Ang tanong, ginawa ba ni Blind Bartimaeus yan? Yes. Sabi niya sa verse 48. Tignan niyo po. Verse 47, sinabi niya na sa Panginoon, narinig niya, parating ang Panginoon, Thou son of David, have mercy on me. Verse 48, sabi pa rin, marami nagsabi sa kanya, shh, kumalma ka. Manahimik. Pero hindi, ang sinabi niya pa rin, inulit niya uli, kanya sinabi, mga kapatid, sabi niya pa rin, Thou son of David, have mercy on me. May mga kumitigil sa kanya, may mga mapapansin tayo umahadlang sa kanya, may mga umaawat sa kanya, ano? Pero inulit niya pa rin ng mas malakas kaysa sa una niyang ginawa. Ano? So we should ask repeatedly for us to pray for result. Gusto mo ng resulta? Una, tanongin, immediately you pray. Pangalawa, you pray repeatedly. Repeat mo. Ano? Ito ang ginawa niya. Now, may kita natin, the verbs ask, seek, and knock are translated in Greek as keep on asking. So, meron sinabi sa ask, seek, and knock. Yan po yung verbs. Means action word. Now, ito po yung translated sa Greek na ang ibig sabihin po ay keep on. Meaning, keep on asking, keep on seeking, and keep on knocking. When we say keep on, kapatid, magpatuloy, ipagpatuloy mo, sige lang, ulitin mo, ulitin. Keep on, magpatuloy. Tama? Sabi rin ng Thessalonians, mga kapatid, is pray without ceasing. Kailangan magpatuloy, kapatid. You need to ask repeatedly. Tingin mo si Blind Bartimaeus, isang beses niya lang hiningi sa Panginoon. Ang daming tao ng panahon na yun, napapalibutan na pwede sa Kristo. Samantalang siyang isang bulaga na nandoon sa gilid ng kalsada na sa dami ng tao hindi na napapansin. Ano?
Kung hindi niya inulit-ulit yun at nagpadala siya doon siya, nagsabi sa kanya na, shh, manahimik ka nga. Ano? Tila parang gumawa siya ng isang iskandalo, ano? Na para mapansin siya ng Panginoon. Ano? Ibig sabihin niya mga kapatid na ask, seek, and knock is keep on. Keep on. Patuloy. Ano? Ang Panginoong Kristo, Jesus prayed the same prayer 3 times in the garden. Sa garden ng Garden of Gethsemane. He prayed for God for 3 times. Hindi lang yan, si Apostle Paul din. Paul prayed the same prayer 3 times for his thorn in the flesh to be removed. Diba? 3 beses kung hiningi sa ito, Panginoon, na remove my thorn in the flesh. See? And Paul challenges us to keep praying. Ano? Sa Ephesians chapter 1, verse 17. Ephesians chapter 1, verse 17. Sabi po diyan, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. Ano? We need to pray. Ano? We need to pray. Sapagkat yan po ang prayer for revelation na binibigay sa atin, mga kapatid, ng kanyang salita. So we should keep on praying the same prayer until Jesus answers us or until He makes it obvious that His answer is no. Ano? Kung hindi pa binibigay ng Panginoon yung prayer mo, hindi pa sinasagot ang prayer mo, keep on praying. Keep on asking. Keep on seeking. Hanggang makita mo na rin yung obvious result naman ng Panginoon na ang sagot niya hindi. Kapag nakita mo na yung obvious result ng Panginoon na hindi niya isasagutin yung panalangin niya, then you stop to pray to God about that. Kasi the only reason, mga kapatid, bakit sinagot na ng Panginoon na hindi, dahil alam na ng Diyos, hindi yun pwede sa'yo. Hindi yun mabuti para sa'yo. Ano? Hindi yan ang kalooban ng Panginoon para sa'yo. Kung hindi yan talaga, hindi natin pwede ipilit, hindi mo pwede utusan ng Panginoon in times of your prayer. Tanda mga kapatid, sa prayer, hindi po tayo ang nasusunod. Although tayo po may sinasabi sa Panginoon, may mga request tayo na binibigay sa Panginoon, hindi pa rin yung sarili natin gusto ang masusunod. Sapagkat alam ng Diyos kung ano makabubuti sa atin. Kaya sabi ni James, sometimes you ask, but you receive not because you ask amiss, that it may consume it upon your last. Para sa iyong kalayawan lang. Ano? Kaya kahit humingi ka, hindi naman binigay sa iyo kasi para sa iyong kalayawan lang. Ano? Sometimes kasi may mga nananalangin po sa Panginoon pero wala sa kanilang salita ng Diyos. Kaya hindi nagiging totoo sa kanila yung sinasabi si John chapter 15. Now whatsoever ye ask in my name, ano man ang iyong hingin, if my words abide in you, ano man ang hingin mo, ipagkakaluso. And minsan kasi may nahingi sa Panginoon, wala naman sa kanila na nananatili sa salita ng Diyos. Wala naman sila sa pananatili sa piling ng Diyos. Tama? Kaya ginagawa, puro pray, puro hingi, pero hindi ginagampanan kung ano din yung sinasabi ng Panginoon sa kanila. So, yan po yung una, mga kapatid. For us to be able to pray for result, we need to ask immediately. Ginawa ni blind Bartimaeus, narinig niya ang Panginoon parating. He asked immediately. Pangalawa, ask repeatedly. Ulitin, keep on, hanggang hindi na sasagot ng Panginoon, o hanggang walang nagiging malinaw na sagot na no ang Panginoon. You need to ask repeatedly. Paulit-ulit. Kasi paano po yan sabi ng Bible? Mga vain repetition. Diba? Kala nila doon napapakinggan yung mga vain repetition. Paulit-ulit na panalangin. Ano ba yung mga paulit-ulit na panalangin na pinapanalangin nila? Kaya, ang sinabi doon, linawin natin, vain repetition. Mga panalangin, walang laman. Ibig sabihin ng vain, walang laman.
Walang objective, walang direksyon, walang purpose. Ano? Kaya, ang makikita natin text, dinefine talaga, dinescribe na ng Panginoon. Anong klaseng repetitious prayer? Vain. Walang laman, walang saysay, walang objective. Empty. No? So, yung panalangin mo, kapatid, na hinihingi mo sa Panginoon, hindi yan considered as a vain repetition. Hindi considered as a vain repetition itong kay blind Bartimaeus. Sapagkat merong objective. Ano? Ang objective niya, sabi ng Panginoon sa kanya, nung tinanong siya, nung tumayo ang Panginoon, sabi sa verse 49, and Jesus is told it, itinawag siya, at pagdating sa verse 41, sabi niya, and Jesus answered and said unto him, what wilt thou that I should do unto thee? Anong pwede kong gawin sa iyo? At sa pamamagitan ng tanong na yan ng Panginoong Jesucristo sa kanya, makikita natin na may sinagot si blind Bartimaeus. Ang sabi ni blind Bartimaeus, the blind man said unto him, Lord, that I might receive my sight. So malinaw, kapatid, kahit inulit-ulit ni blind Bartimaeus yung panalangin niya, meron pong objective, may subject, may laman. Sapagkat kapag nagtanong ang Panginoon, bakit mo inulit-ulit yung panalangin niya? Bakit mo pinanalangin na ano yung pwede kong gawin sa'yo? May sasagot ka. Sa'yo may 10 ganito, 10 ganyan, paulit-ulit. Pag tinanong ng Panginoon, sige, ano ba hinihingi nyo? Doon sa 10 beses at 8 beses mong inulit, wala doon yung hinihingi nyo. So considered as a vain, repetitious praying. They believe, they've been heard, but they're not. Diba? Paulit-ulit eh. Yun yung sinasabi ng Panginoon ng mga vain repetition or a vain repetitious prayer. Mga walang laman. Ano? Kailangan manalangin ka ng 10 ganito, 5 ganyan, 8 ganito. Pagtatanungin, bakit po? Anong objective? Hindi ba yan ay mga walang saysay na panalangin? So kaya magkaiba yung sinabi ng Panginoon na use not vain repetition. Yung mga panalangin, paulit-ulit, na walang laman, walang direksyon, walang objective. Kaya kung ihahalin ulit natin sa panalangin ng mga inulit-ulit dito, ang Panginoon sa Kristo nanalangin ng 3 beses sa Garden of Gethsemane. Si Apostol Pablo nanalangin ng 3 beses to remove his thorn in the flesh. At itong si blind Bartimaeus nanalangin ng 2 beses sa Panginoon. He cried out for 2 times. Natawagin ng Panginoon, Lord, the Son of David, have mercy. Pero kung lahat susuriin natin yung mga panalangin na inulit-ulit nila, may kita mo bakit nila inuulit, ano yung mga objective, ano yung subject ng kanilang pag-ulit. Kasi ulit-ulitin natin na Ama namin, sumasalangit na, iyon ay sample prayer ng Panginoon, but it is not the Lord's Prayer. See? Kaya, una, you need to ask immediately. Nakita mo may pangangailangan. Nakita mo yung pangangailangan mo. You need to ask immediately. Pangalawa, we need to pray repeatedly hanggat hindi nasasagot ng Panginoon. We need to keep on asking. Hanggat hindi mo nakikita ng malinaw ang sagot ng Panginoon na hindi. Diba, may nagtanong siya, bakit hindi mo na nga pala pinag-pray yung ganito, ganyan? Nakakita ko na ang sagot ng Panginoon. Hindi talaga para sa akin. And thirdly, lastly, we should ask specifically. Specifically. See? So this is what Bartimaeus did in verse 41. Ang tanong ng Panginoong Jesucristo sa kanya, what wilt thou that I should do unto thee? Anong pwede kong gawin sa iyo? Ano ang dapat kong gawin sa iyo? Sabi ni blind Bartimaeus, the blind man said unto him, Lord, that I might receive my sight. Ano? So we should ask specifically, kapatid, for the result. Ano? So blind Bartimaeus was very specific when Jesus asked him, what do you want?
Kapag tayo mananalangin mga kapatid, be specific, ilapit ka agad natin sa Panginoon, ano yung ibig mo? Ano ho? Minsan may mga nananalangin sa atin. Pag-pray niyo po kami sa work, ano yung pag-pray natin sa work? Ano yung pag-pray natin sa work? Basta pag-pray niyo po ako sa work. Be specific, kapatid. Ano ho? Dati mayroon po nananalangin dito na kapag nagsasabi, unspoken. Tataas pa ng kamay, unspoken. Nagtaas ka pa ng kamay, unspoken din naman pala. At sana hindi ka na nagtaas ng kamay para wala ng curiosity mangyayari. Ano yung unspoken mo? Ikaw, mo rin naman. Hindi na unspoken. See? So be specific, sabihin natin, halimbawa, Lord, kapatid, nag-pray niyo po ako sa word. Ano yung pag-pray natin sa word? Bigyan ako ng motivation, bigyan ako ng encouragement, bigyan ako ng safety. Specifics ng panalangin natin. Ano? Diba? Meron din na nalangin na, panalangin niyo po ako sa school. O anong gagawin natin sa school? Bigyan ako wisdom, knowledge, and strength. See? Huwag natin putulin ng gano'n. Hindi naman sinabi na, bigyan nyo kami ng ganito na basi ko kwento mo. Hindi kwento. Specific, mga kapatid. Sabihin natin, pag-pray nyo nga kami sa church, ano meron sa church? Ano pag-pray natin sa church? Be specific, kapatid. Although alam ng Diyos kung anong pangangailangan mo, alam ng Diyos, bulag mo. Pero kailangan lumabas sa mga bibig pa rin natin yung specific na request natin sa Panginoon. Specific yung sagot kagad ni blind Bartimaeus ang tinanong ng Panginoon sa kanya. Ano ang kailangan mo? No? Gusto ko makakita. Gusto ko makakita pa. Immediately, nasagot ng Panginoon ng kanyang panalangin. Ano? At sabi ng Panginoon, thy faith has made thee whole, and immediately he received his sight and followed Jesus in the way. So, tatlong bagay lang, kapatid, na huwag natin alisin when it comes to prayer for result. We need to ask immediately. Ituring natin ang prayer not as our last option, but as our first and foremost option. Pangalawa, you need to ask repeatedly. Hindi pa binigay ng Panginoon, hindi pa nasasagot ng Panginoon. You need to ask repeatedly. Hanggat hindi nagiging malinaw, nakita mo na ang sagot ng Panginoon ay no. You need to keep on asking to God. And thirdly, we need to ask specifically. Specific. Ano, kailangan specific. Kailangan, pag-pray nyo naman ako, kapatid. Ano yung pag-pray namin sa'yo? Ano yung pag-pray namin sa'yo? Bisa may mga nagre-request po na gano'n. Wala akong masama ron. Kaya po yung mahusay. May mga nagre-request ng prayer. Pag-pray nyo, kapatid. Ano yung pag-pray sa'yo, kapatid? Basta pag-pray nyo lang ako. Ano yun? See? Ano yun? Ano yung pag-pray namin sa'yo? Mga kapatid, sa susunod po, yung mga kapatiran natin ang propose sa prayer, be specific po ano po yung pag-pray natin. Oo, kasi mahirap po manghula kung anong dapat namin pag-pray sa'yo. Hindi namin alam yung circumstances or situation. So we need to give the reason bakit kaya namin dapat ipanalangin. Kapatid, pag-pray niyo ako, I'm having a trouble with my ganito, with ganyan. Pag-pray niyo po na maging okay, maging mahusay. Ayun, specific. Diba? Amen? Para maging malinaw po yung result na. At yan lang po tatlong bagay. Basic po, pero marami pong nakakalimutan. Amen? Tayo po manalangin. Amen, Diyos, kakila sa lahat. Panginoon, maraming salamat po sa iyong salita. Maraming salamat sa mensahe mo, Diyos. Paalala sa amin how to pray for the result. Dahil po, Diyos, patuloy niyo kami encourage, bigyan po ng kahusayan when it comes to prayer, Panginoon. At patuloy na maging mahusay at tama po ang aming mga puso kaisipan towards you, God, every time we pray. Dahil po, Panginoon, sa oras ito, sa pagkakataon na ito, kami po yung mananalangin. Maraming po, Diyos, patuloy niyo pong dinggin ang aming mga panalangin na ilalapit sa iyo. Maraming salamat, Panginoon, at dati ang manalangin sa Panginoon.
Okay? Okay, so pag-pray natin ng Christ Covenant Fellowship pa rin. Balik mula rin doon sa Polo, kay Mata, and West Sydney. Pag-pray natin mga pastors, Pastor Edgar, and family at ministry nila doon, mga kapatiran din doon. At saka yung kanilang work. Matrabaho nila doon, ano? Working opportunity para sa kanilang lahat doon and provision ng Panginoon para sa kanila. The same with Pastor Neil sa kanya ministry, family, and work, saka yung mga kapatiran sa kanyang tao. And then, dito sa atin, mga kapatiran natin kanilang spiritual needs. Sila yung lumago, mature, at maging rooted spiritually. And physically, maging healthy. Ano? At financial needs na patuloy na masustain ng Panginoon, masuplayan, ma-provide. And then sa atin, sa mga nagtatrabaho, more encouragement, motivation, and safety. Sa mga naghahanap ng trabaho, makakita na ng opportunity ng trabaho. At syempre, mga estudyante natin, knowledge and wisdom and strength, courage. At sa mga estudyante natin ng Sunday School juniors natin, sila yung lumago spiritually. Pagsagaan natin maigi, kailangan natin silang turuan. At pupray natin na sila magkaroon ng bunga sa kanila na madadagdag sa gawain ng Panginoon. Kahit sabihin, kasi mga bata pa yan, mga mausay. Bata pa yan, bilang ka ngayon ng 5 years to 10 years, kita mo. Diba? So, tapos ipanalangin natin lahat ng mga workers and staff, teachers dito sa ating church. Mga gagawa. Mabigyan ng knowledge, wisdom, strength. Patuloy maging courageous, bold. At syempre, mga nanlalamig na kapatiran, usigin at bagabagin ng Panginoon. Usigin at bagabagin, kung yan ay ligtas, mababagabag yan, maubos. At syempre, yung ating finances sa church. Pag-pray natin na increase ng Panginoon, ating tithes and offering, and then yung property pa rin natin. Buwa pa rin natin. Hingin natin ang maigis sa Panginoon. Paulit-ulit tayo dito. Lagi natin pinapanalangin to. At ito yung isang magandang resulta, isang magandang example natin that we consistently ask to God. We keep on asking this, diba? Nakasagupan na natin yung mga nandiyo sa tabi. Ngayon, best friend na ni Mark. Kapi-kapi na sila. Kapi-kapi. Nice boy. Kapi-kapi na sila. Kapi-kapi. Inom ng grasa. Diba? Nagputos ko sila. Inom ng grasa. Iba rin. Iba rin, ano? Tapos, kaya napakagandang example din itong ating gawain dito. Itong Covenant House dito. Na how to pray for result. Sapagkat bakit tayo nandito ngayon at bakit ganito ang katayuan natin ngayon? It is the result of our prayer to God. Ito yung binigay sa atin ng Panginoon na mga kasagutan sa mga panalangin na hinihingi natin sa Diyos. Kahit na nandiyan yung mga manggugulo, nanggagaling pa ng malayong lugar yung nanggugulo, papatawag pa sa barangay, may mga kakampi pa sa barangay. I don't care. We don't care because we care only about our God because God is caring for us. And they don't care about God. See? Magandang resulta to. We don't stop to pray. Nakatayo na nga tayo dito. Puso, nakatayo na nga kayo dyan. But we don't stop to pray until ang titulo hawak natin. Amen. Oo. Dalawang titulo yung kapatid dito sa Kadon. Alam niyo po yan, mga kapatid natin dyan na nanonood sa live stream. Dalawang titulo yung pinag-pray natin. Yung titulo na nandirito at yung titulo doon sa kabila. We will not stop to pray to God hanggat di natin hawak yung dalawang titulo. Nahawakan natin dalawang titulo, papapicture ako hawak yung dalawang titulo na yun. Pakiusap mo nga kaibigan, huwag ka nang magulo. Hawak ko na papel mo. Defense champion, may dalawang title. May dalawa na tayong title. Diba? Kasi nandito tayo sa duktok tayo ng bundok, oh. Diba, sabi nga, naalala ko tuloy si Caleb, no? Sabi, give me this mountain. Yes. At sa mountain na tayo. Ito na yung mountain na yun. Diba? So, yun po, no?
And then, pupray natin, siyempre, yung ating gobyerno at yung frontliners, pupray natin sila. At yung vaccine, kung may vaccine na naman. Pero parang kahit di na kailangan ng vaccine, malalakas na yung mga tao, malalakas ang loob. Hindi resistation ko. Oo, hindi resistensya, malalakas ang loob. Nakakapag-commit na lang. May mga napuntahan po kami mga iba-ibang lugar, dito lang. Monday, may hindi ko alam. Somewhere in Balas. Walang COVID to. Walang COVID to. Walang face mask, walang distancing. Walang virus daw doon. Kaya mahigpit sila magpapasok. Hindi sila nagpapasok. So yun pa, pag-pray natin, then yung mga ministries natin, Bible studies, keep on lang. Okay. So yun naman po. Sa amin po, pag-pray na kami sa family namin, Baby Lois and Mamban, kalusugan sa amin, provision, God's will, and patuloy namin hinihingi sa Panginoon yung mga opportunity, blessings. So, sino ba po may prayers sa live stream? Sir Edward, sabi na po, for Ma'am Jana to have another opportunity. Tapos kay Brother John this for hunting. Tapos kay Pastor Edward, protection of the soul. Okay, yun. So, ano po? Nanonood ka ngayon? Kanina. Kanina naka-join ako eh. May signal lang smart dito ngayon. Ang lakas. Okay po. So, tayo po yung manalangin. Manalangin po tayo mga kapatid. Nalalagdag na naman po. Okay, let's pray. Ang Diyos na kinasalamat Panginoon, maraming salamat po sa iyong salita. Maraming salamat Panginoon sa pagkakataon ito kami tinipon sa panalangin. At sa pagkakataon ng Diyos na patuloy kayo ng ano sa amin. Muli o Diyos, sa amin po nilalapit sa inyo ang buong Christ Covenant Fellowship. Wala po rin sa Antipolo kayong tayo, blessing. Dalayan po Panginoon, pastors, Pastor Edward, kanyang family news. Dalayan po para sa kanyang Panginoon, patuloy bigyan ng protection in his work. At dalayan ko rin po Ma'am Jana na magkaroon po ng another opportunity to work. The same with John di Panginoon. At maging mga kapatiran po sa West Sydney, patuloy pagkalawan at katapatan sa paglilingkod sa inyo. Pwede po, Pastor Neil, kanyang ministry, trabaho, at mga kapatiran po sa Kainta, patuloy sila pagpalain at pinahalos. Maging dito po sa amin, Panginoon, sa Antipolo, yung spiritual needs sa mga kapatiran, patuloy niyo po kong bigyan ng maturity, at kausahan, Panginoon, at pagnirugan. Maging sa amin physical needs, maging healthy po ang bawat isa. And in terms of our financial needs, Panginoon, patuloy po mag-sustain at mag-supply at mag-provide. Pwede po sa mga nagtatrabaho, Panginoon, patuloy niyo po bigyan ng encouragement, wisdom, and motivation, and safety. Patuloy niyo rin po bigyan ng pagpapala mga kapatiran namin, naghahanap po ng trabaho ngayon, opportunity for them to work. Sa mga estudyante o Diyos, patuloy bigyan ng wisdom, knowledge, and strength, courage, na kanilang financial needs. Dalayan ko rin po Diyos, mga estudyante namin sa Sunday School, sila po lumago at magmarupit po sa pananampalataya sa inyo. Someday, sila po magkaroon ng pagpapasya na sumunod po sa inyo. Dalayan ko rin po Panginoon ng mga manggagawa po, mga kapatiran namin, mga workers and staff and teachers po na Vice Covenant po sa Antipolo. Patuloy sila bigyan ng wisdom, strength, and knowledge, and boldness, Panginoon. Dalayan ko rin po ang mga kapatiran namin na patuloy nagkakaroon ng panlalamig. Diyos sila pabigyan ng pag-uusig at baga. Pwede po ang aming finances, patuloy niyo pong increase. At ang property na ito patuloy namin iniisip ng Panginoon, patuloy kami mag-aantay, ito na ipagkalagos sa amin. Pwede po ang aming gobyerno at ang mga frontliners bigyan ng safety and wisdom. At Diyos kayo din po Panginoon sa aming ministry. Patuloy niyo kami proteksyonan sa pagganap at paggawa namin
sa inyong mga gawain. Patuloy na kayo po mag-ingat sa bawat isa sa amin. Bigyan patuloy ng kalakasan at patuloy na bigyan ng encouragement, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos. Sana po patuloy na Diyos kayo po mamuna sa amin. Sa pag-iwalay, ikaw po mag-ingat sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos. Lahat po ang dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Maraming salamat po. Magandang umaga mga kapatid.